Mabuti mga kababayan, nakabalik na yung ating Pangulong Bongbong Marcos galing sa napaka-importanting trilateral summit sa Amerika. Nakabalik siyang ligtas at dala mga kababayan ng tagumpay ng kanyang pakikipag-usap sa mga leader ng Amerika at sa kanang Japan with the objective na maisulong mga kababayan ang katahimikan dito sa Indo-Pacific na ginugulo ng China at mga minions nila dito sa Pilipinas. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ayan po ang latest na mga kaganapan from the office of the President mismo. President Ferdinand Marcos Jr. has returned from Washington, D.C. following the first Philippines-US-Japan Trilateral Summit. During his working visit, both the US and Japan pledged their support for various initiatives in the Philippines. PBBM announced readiness for investments, welcoming commitments for ultra-safe nuclear corporation, and Google engaging with the Japan Chamber of Commerce and Industry and highlighting economic ties at the Philippine-US Business Forum. So sabi nga natin mga kababayan, ito na yung pinakang hihintay natin. Babaha po, there will be streams of investments galing po sa Amerika at sa Japan, replacing yung investment po ng China na punong-puno po ng pagsasamantala sa atin. Kaya niya Mr. Maravillas, nanginginig sa galit si Xi Jinping. Hindi manginig siya sa galit, hindi man tulad po ni Mao Diggs na puppet niya, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya niya mga kababayan na sindak-sindakin. Kaya niyang takot-takotin yung dating Pangulong Maisog mga kababayan nang sabihan na you will be in trouble niya at it will affect niya our friendship. You'll be in trouble. Ayun, bahag agad ang buntot mga kababayan ng Maisog leader. Ngayon mga kababayan, doon pa sa Washington, nagpa-press con si President Bongbong Marcos. Ayun, sabi ng ating Pangulo kay Mao Diggs, ipaliwanag mo niya yung pinasok mong secret deal, kinompromiso mo niya yung Pilipinas. Ano yung pinasok mong kompromiso sa China? Biglaan niya Mr. Maravillas lumabas yung pangil ng Tigre ng Norte. Kailangan po mga kababayan kasi namimihasa yung mga hudas ng sur. Kinakaya-kaya mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, inaaliposta, walang respeto po sa ating Pangulo, lahat ng panginsulto. Kaya man patulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya ako pumapatol sa mga personal attacks. Pero hindi ko man siya kinoconsider na political enemy ko. Ganon katindi ang ating Pangulong Bongbong. So tama po ang ginagawa ng ating Presidente. Why go down to the level of Mao Diggs? I-gutter politics po si Mao Diggs. At ng mga yung laman ng imbornal, ayon ang lumalabas sa kanyang bibig mga kababayan. Pero niya Mr. Maravillas, yung mga DDS, hangang-hanga sa kanilang leader. Pari-parehas po sila kasi na ang mga bibig, ang laman po, imbornal. Siyempre, magkakasundo po. Sama-sama din yung mga imbornal. Di ba? Palinaw po sa Bible ang description sa kanila po. 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Nakita ninyo yung mga DDS vloggers? Sama-sama sila, mga kababayan. At nag-uumapaw ang kanilang paganga sa kanilang leader.
At huwag na kayo po na magtaka ng kanilang masasamang pag-ugali. Kasi sabi po sa Bible, evil company corrupts good habits. Sa Tagalog po, ang warning ng Bible, don't be deceived, anya. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira sa magagandang pag-ugali o magagandang ugali. Kaya tingnan ninyo po yung mga vloggers, media, social media influencers po, ni Maudigs. Di ba ang sasama po ng mga bibig? Pari-parehas po. Imburnal ang lumalabas sa kanilang bibig. Biblical po siya. Sabi diyan, gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag mangagkasala sapagkat may mga ibang walang pagkakakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Nakita ninyo, mga kababayan, si Maudigs? Yung Diyos minumura niya, walang pagkakakilala sa Diyos. Kaya, yun ang inabot niya, mga kababayan, pati ng kanyang spiritual advisor. Walang pagkakakilala sa totoong Diyos. Kaya, ayun ang inabot nila, kahihiyan. Tama po? Tama-tama niya, Mr. Maravillas. Linggo ngayon. Ang sarap makinig ng sermon. And before ko ibigay sa inyo yung mga detalye ng kanyang pagpunta sa Amerika, kung ano ba yung mga nakuha niyang mga deal iniuwi dito sa ating bansa, sa negosyo, sa national security defense ng ating bansa. Gusto ko rin na i-mention sa inyo na yung ating kaibigang bansa, Israel, under siege ngayon po from Iran. Talaga niya, Mr. Maravillas. Parang malapit na tayong pumasok sa tribulation. Pag nag-rapture po, mahulog na tayo sa tribulation. And it will be the start of World War III. At yung World War III, for your information, hindi man po dito mangyayari sa West Philippine Sea. Ang Battle of Armageddon, mga kababayan, mangyayari po sa Megiddo in Israel. At ang naglalala, mga kababayan, na conflict in the Middle East, bantayan ninyong mabuti po. Ito ang rason kung bakit gusto kong ibigay sa inyo yung kwento. Patapos na po ang history ng sangkatauhan, the age of human government. Ayan po. Iran attacks Israel. Rocket falls in Golan as Hezbollah launches barrages. Ayan po, mga kababayan. Jerusalem right now. Ayan po ang kalagayan, mga kababayan. Ayan po. Iranian missiles over the Temple Mount in Jerusalem. Ayan ba? Grabe po. Ayan Iranian drones over central Israel right now. Matindi po, mga kababayan. Sabi ni Yale Eckstein, right now, there are 150 to 500 suicide drones from Iran heading to Israel, and terrorists in Iraq and Yemen have launched missiles as well. Sabay-sabay na po. Just a reminder that Israel is the size of New Jersey. We are not okay. Pray for the Holy Land. Yael, Yael siguro ang basa nito. Yael Eckstein, mga kababayan, President siya and CEO ng International Fellowship of Christians and Jews. Isa siyang kilala, mga kababayan, na Jewish leader in Israel and influencer po. So kailangan nating ipanalangin po ang Israel, tayong mga Filipino. Kasi tayo po, malaki yung ating spiritual connection with Israel. Kasi mga Kristiyano po tayo. Yung ating Panginoong Hesus Kristo, ang ating tagapagligtas, isa pong Jewish. At sabi po sa Bible, ang sino man, mga kababayan, na mag-bless will support Israel and bless Israel will be blessed. Yan po mismo ang promise ng God of Israel. Sa Genesis 12 verse 3,
And I shall bless those blessing you, and those cursing you, in those cursing you, I shall curse. And in you and in your seed, all the generations of the earth shall be blessed. Kaya tayo, nagpapasalamat mga kababayan, kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ay panalangin natin na the President, our President, mga kababayan, will continue supporting Israel sa lahat ng laban. At tayo naman po mga Filipino, ipanalangin po natin ang peace sa Israel at sa buong mundo. Pero niya, Mr. Maravillas, bakit yung ating Pangulong Bongbong Marcos pumunta sa Amerika at Japan for the Trilateral Summit? Ang purpose po niya is to maintain peace dito po sa ating lugar, Indo-Pacific region, at siyempre specifically dito po sa West Philippine Sea. Hindi po para makipag-away. Just like Israel po tayo, ang Israel po, wala mang intensyon makipag-away. Inaaway kasi sila. So, they are forced to defend because yung existence nila is threatened, mga kababayan. Constantly threatened. Iyon din ang gustong mangyari sa atin. Yun din ang ginagawa sa atin dito ng China, na kaalyado ng Russia in anti-Israel po. Alam ba ninyo na ang China, anti-Israel po siya? Communist kasi siya. Ang Russia, kaya magkakaalyado sila, mga kababayan. And in fact, right now, sinusuplayan, mga kababayan ng China, yung Russia ng mga armas. Ito yung pinag-uusapan ngayon with Russian Ukraine war. Yan po yung sabi rito sa Reuters. US says, kahapon lang to, China is boosting Russia's war machine in Ukraine. So pray for peace, mga kababayan, kasi may mga nanggugulo. Tulad natin dito, ayaw man natin ng gulo, pero ginugulo tayo. In worse, mga kababayan, yung mga ilang kababayan natin, dati pa yung iba mga politicians, dating leader natin, nakikipagsabuatan sa ating kaaway. Yun ang nakakalungkot doon, mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo ang mga kwentong ito, click subscribe muna, yung detalye nito. Click subscribe muna and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo, pati sa ibang bansa sa buong mundo. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Para sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasok-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na yan, Mr. Maravillas. O balikan natin yung ating mga kwento. Unahin ko na muna itong kaganapan po sa Israel kasi possibly yung kinatatakutan pong escalating conflict. Baka mauwi ito sa regional conflict at may mga usapan na for a possible Third World War na po. Baka daw mauwi ito sa Third World War. Yung iba naman sinasabi na baka dito daw po magsimula sa atin sa West Philippine Sea. Ang Battle of Armageddon, sabi nga po natin, will happen po sa Megiddo in Israel. Yan po ang klarado sa prophecy. Kumbaga, ang spillover niyan mga kababayan, it could spiral. Pero dito sa atin, mga wars and rumors of wars man lang po ito mga kababayan. Kaya ang buong mundo, lalo yung ating mga Bible believers po, the students of prophecy, ang tutok nila po talaga ng atensyon sa mga kaganapan po sa Israel. Kasi ang apple of the eye of God is Israel. So ito ngayon yung mga balita. Galing to sa The Jerusalem Post. Iran attacks Israel. Rocket falls in Golan as Hezbollah launches barrages. Hundreds of drones daw mga kababayan ang pinalipad in missiles mula sa Iran papuntang Israel. Drones and missiles were also reportedly launched from Yemen and other countries around the region. Palala ng palala mga kababayan ang sitwasyon in the Middle East. And this could affect us kasi po ang Middle East po kaya nadadrag dyan yung conflict at yung epekto po global kasi yung oil deposits po nandiyan. Dyan tayo bumibili sa mga bansa ng Middle East in other countries of the world. So it could result to crisis in petroleum po. Baka magmahal ang presyo ng mga petroleum products in the coming days. Pag itong lumala at makaapekto po sa presyo ng mga bilihin dito sa atin. At malamang ituturo na naman po ang may kasalanan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hanapan palagi mga kababayan ng 20 pesos na bugas. Asa na niya? Yan ang laging sinasabi po ng mga kaalyado ni Mau Diggs. Asa na niya yung prinamis? Wala man pong prinamis. Si Diggs ang nagpromise po 7 pesos per kilo. Pero hindi po sila hindi nila yon sinasambit. Kasi ang gusto nila sa propaganda line ay siraan ng siraan. Yung ating Pangulo, pinipilit nila nag-promise ng 20 pesos na bugas. Yung other prices ng commodities could rise because of this ongoing conflict po na baka lumala mga kababayan. So sabi rito, at 3 a.m. IDF chief spokesman Daniel Hagari said that Iran had launched a large-scale massive swarm of over 20 killer drones, cruise missiles, and ballistic missiles toward Israel. Together with our partners, we are operating at this very moment. So far, we have intercepted a vast majority of missile attack drones, cruise missiles, and ballistic missiles outside Israel border. Ang maganda mga kababayan sa Israel kasi may Iron Dome sila na tinatawag. So, nasa space pa, nasa atmosphere pa po, sinasalubong siya ng mga rockets din po ng Israel, pinapasabog na po doon sa atmosphere. Tawag nila Iron Dome. So itong technology ito dapat mayroon din tayo dito sa Pilipinas. I-posisyon natin mga kababayan as si protection. Sana ito ay i-consider ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Because just like Israel, napag-iinitan na tayo, mga kababayan dito. Because this land, mga kababayan, is the land of gold, the land of Ophir. Mayaman po ang ating bansa, mga kababayan. This is the paradise lost. And Israel is our brother, mga kababayan.
Galing tayo sa lineage ni Joktan, yung second son, mga kababayan ni Eber na pinagmula ng mga Hudyo. Ganon mga kababayan. Kaya yung trato dito sa atin, aros parihas na pag-iinitan na rin po tayo rito. And that's the reason why, mga kababayan, special yung trato sa atin ng Israel. At kahit din tayo, mga kababayan. In fact, yung Pilipinas, yung naging refuge ng mga Jews, panahon po ni Hitler. Di ba? So we have a close connection po. Pray for our brother, Israel, mga kababayan. Under attack sila, tingnan ninyo. Yan po yung kalangitan ng Israel ngayon. Ganon sinasalubong po, parang mga fireworks lang ng Iron Dome. So sabi rito, Israel, the US, and the UK and Jordan work to intercept the drones and missiles over Syria, Jordan, Iraq, and Israel, according to foreign reports. IDF said on Saturday night that it was ready to shoot drones down, though air defense is not hermetic. Israeli aircraft had reportedly already begun shooting down projectiles as of 12 a.m. The IDF shoot down capabilities include aircraft, the Iron Dome, David Sling, and the Arrow missile system. Yan ang maganda po sa Israel. Napakagaling ng kanila pong defense. Ayan po siya mga kababayan. Kita ninyo? Matindi po mga kababayan. Nag-aapoy po. Naghabol lang parang bumabagsak na shooting star or asteroid. Diba? Diyan po, sabi rito, this is an unprecedented attack like never seen before. But the book of Deuteronomy reminds us, do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. Ayan po, sabi ni Yael, page niya po ito, mga kababayan, yung kanyang timeline. Ayan Sa bunker po sila lahat, underground shelter. Sabi ni Yael, 3 a.m. rockets and drones are exploding across the skies of Israel. Sapir is sitting on the bomb shelter floor, comforting her brother. I see her deep in thought and ask her what's on her mind. Do you think we will actually be able to have my bat mitzvah this Tuesday? She says, I have no answer. So nakakaawa mga kababayan ang kalagayan ng ating brother Israel. Ang lahat ng kaguluhang ito mga kababayan will culminate to the Battle of Armageddon, kung saan there will be false peace na establish muna after the rapture of the church, of the believers mga kababayan. Comes the rise of the Antichrist. Then the Battle of Armageddon mga kababayan, kasi false peace nga po yung mangyayari. Then our Lord Jesus Christ will come. Ito yung sinasabing the second coming of our Lord Jesus Christ, para tuldukan ang lahat ng kaguluhan na nangyayari dito sa mundo. In-establish po His millennial reign. Ganyan po yung timeline. Kaya ito mga kaguluhan na nangyayari sa mundo, including dito sa West Philippine Sea, one day, matatapos din po ito. At sabi ko nga mga kababayan, ay yung pang-aapi sa atin ng China, matutuldukan po ito. Believe me, yan ang sinasabi sa Bible At yung Chinese army po, mauubos po sila in the Battle of Armageddon. The 200 million army ng Oriental king, the king of the East, will all die. Babaha ng dugo mga kababayan doon sa Megiddo. Kasi ang magdidestroy sa kanya, mga kababayan, mismo na yung ating Panginoong Hesukristo. Mga ungodly po sila Kaya nga ang sasama ng ugali. But pray for the Chinese people
hindi man natin kalaban yung mga Chinese, yung mga mamamayan ng China. Ang kalaban natin, gumagawa po ng ganitong kabulastugan, the government, the communist government, na mga ungodly po, atheist po sila nagnanasa ng hindi sa kanila. They have that expansionist policy, imperialism and greed ang motivation po nila sa walang tigil po na pangmimirwisyo dito sa atin. But salamat na lang, we have a strong leader sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kailangan all out po yung ating pagsuporta at panalangin para po sa ating Pangulo. Huwag ninyong papansinin itong mga kumakalaban sa ating Pangulo. Focus lang po tayo sa pagsuporta sa kanya kasi tama yung kanyang ginagawa. Kaya sabi ng ating Pangulo, Philippine cannot be complacent. Kausap niya yung mga kaibigan nating bansa. Sabi ni Austin, hindi lang anya tayo partner. We are family. Pamilya yung turing sa atin, mga kababayan ng Amerika. Huwag ninyong pakikinggan yung propaganda ni Mao Diggs. Ilalason po yung isipan ng mga mamamayang Filipino. Sinasabi niya po, binubula lang daw po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng Amerika. Yan mismo yung propaganda po. Propaganda line ng China. Ang nagsasabi mismo, si Mao Diggs, binubula lang si Marcos, Rodrigo Duterte. I do not think America will die for us. So pinagdududahan niya mga kababayan, tinataniman niya ng pagduda ang isipan ng mga Filipino para mag-withdraw tayo ng support. Yung linya ng propaganda ng China, yun ang sinasabi po ni Mao Diggs. Hindi man na niya yan makikipagpatayan sa atin. Binubula lang yan si Marcos. Iiwanan na niya tayo niyan ng Amerika. Ganon mga kababayan. Divide and conquer po ang strategy. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong, the country cannot afford to be complacent despite its increased and intensified defense and security relations with the United States, President Marcos said Saturday. We have come a long way, Anya, but we cannot sit back and say that the mission has been accomplished quiet yet. Yan ang sabi niya mga kababayan sa interview ng media sa Washington. The nature, Anya, the intensity, and the potential disastrous consequences of the security threats facing us today necessitate that we work harder and continuously improve. During his meeting with U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, III, at the Pentagon, Mr. Marcos said trilateral alliance with the United States and Japan would usher in sustained peace and stability in the South China Sea. Yan po yung yun po ang misyon, yun ang objective po ng pakikipag-usap ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi para makipagdigma, but to maintain peace by putting in place deterrence, strong deterrence. Yan po yung strategy. Kasi pag hindi po, lalamunin tayo ng China. Ngayon, ang sinasabi ng China, because of these actions na ginagawa ng ating Pangulo, ini-escalate daw natin. Tayo na yung nanggugulo. Binabaliktad nila, ini-escalate daw natin. Tayo na yung agresor. Kasi ang gustong mangyari ng China, habang nilalamon tayo ng dragon, dapat natutulog lang tayo. Huwag lang tayong gagalaw. Status ko lang tayo, tulad ng sinabi ni Mao Diggs. Ganon katindi po. Ganon ang pinasok na compromise. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ano niya yung pinasok mo na secret deal? Ipaliwanag mo. Dapat niya, hindi siya sikreto. There should be accountability in this. Tumapa nga niya, Mr. Maravillas. Tigre nga ng Norte. Di ba? Natura sa kanya yung pagiging matapang, pero hindi mayabang. Matapang lang po, na totoo. Kasi sundalo siya So normal sa kanya, yung ganon. Ang mga sundalo, di ba? Hindi mo makitaan ng yabang. Kasi train sila sa ganyan. Pero hindi mo pwedeng sindakin ang isang sundalo.
Si Mao Diggs po, hindi man po siya sundalo. Abogadong 75, sabi niya. Siya mismo yung nagsabing 75 lang siya. Kaya nga po, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, diyan na niya ako nalilito. Bakit niya siya, experienced lawyer siya, pumasok siya sa ganon. At hindi na dinocument yung sabing agreement nila. Walang pinirmahan po. Handshake. Talagang lulukuin ka niyan pag ganyan. Hindi pwede po dito ang handshake lang. Dapat silyado. Di ba? May kasulatan, mga kababayan. Walang kasulatan po. Kasi nga, hindi pwedeng isulat. Pag sinulat kasi, di may document siya na papanagutan. Pero ganun pa rin, mga kababayan. Kasi, itinuturo na siya ng China mismo, si Mao Ning. During the very specific na yung sinabi ni Mao Ning, ang Chinese Foreign Ministry. It was during the administration ni Duterte. Sinuka na po siya, si Digong, nilaglag na mismo ng China. Kaya nga po, pag dinagbalik na yung ating Pangulo, ipapatawag niya yung ambassador mismo. Tapos, ito din yung challenge kay Digong. Kailangan niya, i-send mo yung mga records mo. And willing akong makinig, makipag-usap sa'yo. Sabihin mo sa akin, ano itong pinasok mo? You see? So sabi rito po, during his meeting with U.S. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa Pentagon po, Mr. Marcos said trilateral alliance with the United States and Japan would usher in sustained peace and stability in the South China Sea. I view the new agreements niya and the new partnerships and alliances that we have forged, including the trilateral agreement, not as a response to any particular challenge or threat, but merely a continuing development and evolution of the relationship that we have been fostering over 100 years. Yan po ang paliwanag po. Kasi na-insecure yung China. Bakit sila na-insecure? May masama kasing intensyon sa atin. Kasi kung walang masama silang intensyon, bakit sila nagre-react? Di ba? Tayo nga po, hindi tayo nagre-react nung nagpalakas ng kanilang military, ng armed forces nila. Nagreklamo ba tayo? Di ba hindi? Kasi wala man tayong intensyon na manakop ng ating kalapit bahay na bansa. Tama po? Kaya alatang-alata ang kanilang masamang intensyon sa atin. So Austin for his part said, U.S. President Joe Biden is seeking $128 million in congressional allocation budget to execute projects for enhanced defense cooperation agreement sites in the Philippines. So, you can expect mga kababayan in the coming days and months, rapid development sa ating mga EDCA sites. Ipoposition na dyan yung ating mga logistics na kinakailangan for our strong defense as a deterrence, mga kababayan. So, parte sa nakuha, mga kababayan, yung mga investment pledges. Sabi nga natin, there will be streams of investments mula Amerika at Japan after the trilateral summit. So, ito yung tama na mga aksyon. Lalo na lalaki yung stake ng Amerika at Japan dito sa atin, lalo sila na magkakaroon ng rason na tulungan tayo sa ating security. Kasi may mga investment sila rito, may mga negosyo sila na dapat nilang i-protect. Tama pa? Yung mga negosyo nila in investment, nagkikinabang siyempre sila doon. Tama? So yun ang strategy na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos to increase their stake of our partners dito sa ating bansa. Kaya sabi rito, in his arrival remarks, Mr. Marcos said his counterparts declared their support for the infrastructure, development, and connectivity in the Philippines through the Partnership for Global Infrastructure in Investments. Grabe po ito. Yung mga train natin dito,
Sila yung magpopondo. America and Japan. Kaya yung mga right of ways po, pinapaayos na ng ating Pangulong Bongbong Marcos all throughout the country. Ayusin na niya ninyo yung mga right of way. Kasi ito po yung plano. Magiging sabay-sabay siya. Yung implementation po. And this is quality infrastructure kasi Japan made, US made, hindi China made. Pag China made po, ay may na po, may ng quality. Made in China eh. He said the two leaders also supported the Philippines implementation of the Open Radio Access Network, ORAN, workforce development for the semiconductor industry, and capacity building in the peaceful uses of nuclear energy, as well as the country's membership in the Mineral Security Partnership Forum. So we go nuclear mga kababayan para masolve natin yung problema sa mataas na presyo ng electricity. Dapat noon pa to, pinirwisyo po ni Corico. Hindi pinakinabangan yung ating tawag dito, Bataan Nuclear Power. But this time mga kababayan, we go nuclear. Ito na yung simula mga kababayan. Kasi another Marcos ang nasa poder. We also exchanged views on a number of regional security issues of mutual concern. I took the opportunity to update President Biden and Prime Minister Kishida on the latest developments in the South China Sea, including the recent incident at Ayungin Shoal. Pagre-report ng ating Pangulo, Mr. Marcos said they have also reaffirmed during the trilateral meeting their commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific region anchored on their shared values of democracy, the rule of law, human rights, and gender equality. Yan po ang magaling na leader, dissenting leader, ng totok niya ng kanyang energy, ang focus ng kanyang atensyon. Pagpaunlad sa ating bansa, hindi panggugulo. O ngayon, sabi po ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, si Maudigs daw pwedeng ma-charge, can be charged of graft. Patong-patong pong kaso ang aabuti nila, ito mga magbabarkadang fentanyl. Patong-patong na kaso. Ayan o, Rodi can be charged with graft, sabi po ni Tony Carpio. Itong si Tony Carpio, nasa kampi na ngayon sa ating Pangulong. Nakita niya. Maganda yung tinatahak na direksyon po ng ating Pangulo. Especially dito po sa dito po sa issue ng West Philippine Sea. At kahit nga sa economy in other policies, hindi na po, wala nang criticism na maririnig natin mula sa bibig ni Carpio. Kumbinsido na siya. So former President Rodrigo Duterte can be charged with graft for entering into a gentleman's agreement with China that barred the Philippines from sending repair materials for BRP Sierra Madre, sabi po ni Carpio. Duterte anya agreed not to bring construction materials but we have exclusive rights to put up a structure in Ayungin Shoal. He crippled our exclusive right, sabi po ni Carpio. Sa interview po ng mainstream media, he said, even if the deal was only verbal, it was still unconstitutional as the state is obligated to protect marine wealth within the country's exclusive economic zone. kayo na po Justice Carpio ang mag-initiate para hindi ipagdudahan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na pinipersecute si Maudigs. Di ba? At least kayo dati na kayong kaaway ni noon pa, hindi pa Pangulo, ang presidente pa si Digo, dati na kayong magkakontra. Kasi kung mag-initiate nito yung Department of Justice mismo, ituturo po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin, pinipersecute at nagiging diktador na. Di ba? Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong, I do not consider him as my political enemy. At yung mga personal attacks, hindi ako pumapatol sa ganyan.
Sabi po ni Carpio, under the anti-graft law niya, anyone who causes damage through manifest partiality may be held liable. Kaya ito yung sabi ng ating Pangulo. Anoan niya yung pinasok mong kompromiso? Magpaliwanag ka niya sa akin. So yun po, mga kababayan, yung mga developments na mga maiinit na balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.